kamay yan, guys. Kagi, may naglalakad. Yan o. Ganda ng pagkabay. Laki ng pool. Ito siguro yung events hall nila. Sobrang lawak, guys. 5 pesos. 2M. So mahalin, guys. Made in USA. What the heck? Doon ang gagaling, guys. Kaya mo bang paabutin sa pula yung EMF? Gabi na nang papunta ako sa lokasyon at pagdating doon, nagtanong agad ako sa nagbabantay dito para makumpirma kung totoo ang balita tungkol sa hotel nila. Ako po yung nagbabantay dito po sa hotel na abandonado po. Kasama ko dati dito po yung katakot talaga yung kwento niya sa amin. Hindi daw siya makatulog kasi may nararamdaman siya. Siya yung first time duty dito panggabi. 2 araw siya naka-duty. Sa umaga pahinga sana siya, hindi siya makatulog. May pumasok daw sa isipan niya. Siya lang mag-isa, tapos kami dito, 3 kami. Takot pa nga kami, 3 kami. Siya lang mag-isa sa taas. Yun, ilang araw lang bumaba na siya. May nararamdaman daw siya. So guys, dito na ngayon tayo sa loob. So hanap tayo ng daan paakyat kasi sobrang lawak nito. So isa-isahin muna natin yung mga hallways, yung kwarto, tsaka yung mga bawat floors. Check natin kung anong meron. Tara. Sa bungad palang kapansin-pansin na ang kalumaan ng hotel. Silaglagan yung mga guys. Yung mga parte dito, ayan o, lalaglag na. Tapos yung ilaw niya sa taas, sobrang laki. OMG. Grabe yung karatula nila guys. Sobrang luma na, ayan o. Kita nyo dito. Ito pa yung mga dati, tapos plywood pa yung gamit nila. So check pa natin kung ano pa meron dito. What? OMG. Kaking dilim. At kakaumpisa ko pa lang, meron na agad akong napansin. Lalakad. What the heck? Hindi ko alam kung dito galing o sa taas. Ayan. Hindi ko sigurado kung galing dito o galing sa taas. Hinayaan ko lang baka mga pusa lang ito na naglalakad, pero maya-maya lang biglang may nangyari sa dala-dala kong flashlight. Ito pa yung mga drawer nila guys. Ito sa loob. What? Yun. Gagi. Look. Dito ako nagtaka dahil kaka-charge lang nito bago ako pumunta dito. Mamatay siya guys. Kaka-charge lang nito eh. What the heck? Sinubukan ko ulit baka sakaling gumana pa ito. Bigla lang siya namatay. Yan o. Pero nag-off ito mag-isa. Hindi na talaga. What the heck? Magpapalit na sana ako nang bigla akong may narinig dito. Yan, buti na lang meron tayong flashlight. Nagpatuloy pa rin ako at hindi na lang ito pinansin. Yun guys, meron tayong extra dito from Flashlight Manila. Galing kay Sir Lance. So dito guys, di ko alam kung ano mga to eh. Oh, parang ano to ah. Mga bubong. Ginagamit sa ano guys, sa roof. May mga naiwan pang mga gamit para sa bubong. Pero may mga bakas na rin ng abo dahil nasunog pala ang ibang parte nito. Dito muna. Dito tayo sa likod. Itong hallway na to guys. So tingnan natin kung anong meron dito. Lumipat ako sa likod na parte para tingnan anong meron dun. Sobrang dilim. Dito. Wow. Ito yung unang kwarto guys. Sira-sira na rin siya. Kaking creepy dito. Sira-sira na rin ang mga gamit sa loob. At habang nagvi-video, biglang nangyari to. Nanggagaling ang tunog sa likod na parte ng hotel. Hindi ko alam kung rinig dito guys, pero meron ako narinig nakalabog dito. Pasok pa lang ako dito sa unang room. At wala akong naaninag kahit anino ng tao. Meron dito. Oo, ano, parte siguro to ng ano dito guys. Ito. Ito, di ko alam para saan to eh. Kaging laki ng salamin.
Chinek ko rin ang banyo ng kwartong to. Ang ganda ng toilet, guys. At halatang mamahalin ang mga materyales sa paggawa dito. Tiles nyo. Di ko alam kung tiles to or marmol eh. Ito, tsaka ang ganda pa. Diba? Parang ano siya, parang 5-star hotel. Ito mga to. Daming newspaper, guys. May mga naiwan ding lumang dyaryo dito sa loob. Pero mo, 25 pesos lang yung newspaper dati, guys. Grabe yung tagal na nito. Manila Times. Yan, Manila Times pa ata yan, guys. Manila Bulletin. So, check pa natin sa kabila, guys. Sa tabi lang nito natagpuan ko ang kanilang studio. Check natin dito, guys. Siguro ano to, no studio. Kasi meron mga salamin eh. Medyo masukal na din ang daan sa parting to, kaya kailangan magdahan-dahan. Baka ahas na ang susunod kong matatapakan. Dandaan lang tayo kasi baka may ahas dito. Ito. Oh my God. Kaging lawak nito. Tapos yung bintana niya, kakaiba. Meron akong nakitang daanan papunta sa kanilang kusina. Kitchen area ata to. Diyan yung mga lababo nila. Hahanap sana ako ng ibang daan para makapasok, pero bigla na lang. What the heck? Sinubukan kong tawagin baka may tao sa loob, Ito po. pero wala akong narinig na sagot. Pinuntahan ko para kumpirmahin kung ano ito. Oh, Tiyanggala. Oh, dito galing yung tunog, guys. Pero wala akong nakitang kahit isang hayop dito. Hanggang sa... Dito nang gagaling. para itong mga yero na nagsilaglagan at nasa harap ko na pala ang kantin nila. OMG, ito yung kantin nila. So may sarili pala silang kantin. Hindi lang para sa guest, guys. Grabing lawak dito. So dito, merong daanan, guys. Medyo okay pa ang mga tiles nito, pero sira-sira na ang mga lababo. Kasi yan makikita nyo dyan, no? Pero lumang-luma na talaga. Tapos dito sa kabila, merong hagdan pero bumagsak na. Shucks, palit tayo flashlight. Mainit kasi yung flashlight eh. May mga tumutunog sa taas pero hindi ko sure kung saan nanggagaling. Dito guys, sira-sira na rin, no? So dito ako nagtataka kasi okay pa tong hagdan pero wala na siyang daanan. Ito siguro yung daan pataas. Kaso bumagsak na siya, guys. Dito, OMG. And guys, dyan tayo galing kanina. Sobrang dilim. Kaya bilisan na natin mag-ikot kasi sobrang lawak nito. Kaya dito. Oh my God. Dito sa pinakalikod matatagpuan ang kanilang storage area. Authorized person, unauthorized person, keep out. So yung mga karatula dito, guys, sobrang luma na rin. Sobrang lawak nito at napakadaming lagusan na pwedeng daanan. Kasi papansin nyo, yan, lumang-luma na talaga siya, guys. Natin yung loob. Ang daming lagusan dito. Yan, ito. Tapos ito. Tapos meron pa dito, guys. Sinubukan kong silipin ang storage room para tingnan anong meron sa loob. Meron dito. Shucks. May nakaharang sa pinto kaya pinasok ko na lang ang camera para makuhanan ang loob. Stock room. Ito siguro yung stock room nila, guys. Grabe, ito yung mga dating nilagayan, guys. Sira-sira na rin. Dito sa kabila baka may daanan. Sa tabi nito may natagpuan akong isa pang banyo at mas malawak ito sa nakita natin kanina. Lawak ng banyo nila, guys. Tapos dito sa kabila, ito, bakas ng sunog, guys. Yan, puro na abo. So hanggang dito yung apoy. Kasi yung mga yero. Yan, Paakyat na sana ako sa taas pero may bigla na lang. Kasi ito. What the heck? What the heck? Kasi ito. What the heck?
Dito ako kinabahan dahil hindi ako sigurado kung tao o ahas ba ito. Holy. Kagad dito na. Tara na. Lipat na tayo. Kagaling yun. Wala namang tao. So yun guys, klarong-klaro yung sit-sit kanina. Pero hindi ko alam kung saan nang gagaling. Habang naglalakad natagpuan ko ang pool area nila at nang nilapitan ko, bigla ko ulit narinig to. Ano kaya to? Parang hall nila. Tapos dito. Oh, ito yung pool guys. Kaso paano tayo makaakyat dito? Oo nga no, ito yung pool. Try natin hanapin yung hagdan. Kasi pool siguro to. Yan oh. Wait lang. So madamo eh. Shit. Guys, klarong-klaro yun. Pinaninitsit dito. Kaya binilisan ko na ang paglilipot, baka mayroon akong makasalubong tao na iba ang pakay dito. At pag-akyat ko sa taas, ito ang bumungad sa akin. Sobrang lawak niya. Tinubuan na ng mga halaman, guys. Yan oh. Feeling ko yan, masisira na lang to. Yung mga tiles niya, sira-sira na rin. So, check na natin, guys. Check natin kung ano yung meron sa loob. Tara. Bumagsak na ang hagdan dito sa likod kaya kailangan ko bumalik sa harap na bahagi ng hotel dahil dun lang ang daanan paakyat. So, dito na tayo, guys, kung saan tayo galing kanina. Wala kasi akong mahanap na daanan paakyat sa taas. Ito lang yung hagdan na to, yung nag-iisa na daanan. So, dito, may hallway din dito, tsaka mga kwarto. Pero, check natin yan mamaya pag pababa na tayo. Pag-akyat ko pa lang sa hagdan, bumungad agad sa akin ang mga pinsala na dinulot ng sunog. Puno na siya ng mga uling. Siguro ano to? Pati dito sa taas oh. Abot dito yung sunog pala. Yan oh, puro na uling oh. So ganun kalala yung sunog dito. Oo nga. Yung pinto niya guys. Halatang malakas ang apoy na tumupok dito dahil halos maabon na ang ibang parte ng hotel na Pero yung to. doorknob, okay pa. Wala na. Oh my gosh. Check natin, kaking dilim. Kasi ganito din dito. Puro na rin uling guys. Dito ata yung pinakamalala. Yan kasi yung kristal niya. Basag na. Tapos ito yung pinto siguro dito. Wala na. Bumagsak na lang. Tinupok na ng apoy guys. Dito pa yung mga marka. Halos wala na ring matera sa mga bubong nito at unti-unti nang nabubulok ang mga yero. Tapos yung bubong niya, butas na talaga. Itong laki ng kwarto guys. Yan ang dalawa yung CR nyo. OMG, grabe to. Dediretso na sana ako nang biglang may nangyari sa bubong. Sobrang ano niya. Uy! Huh? Diyan ka lang. Nagsilaglagan ng mga yero at kung dumiretso pa ako, baka hindi na ako nakalabas sa hotel na to. Ayun. Nalalaglag na pala yung mga yero. Delikado. Tara. Pa tayo dito sa kabila. Dito pala sa kabila, puro na din sira. Ganun din. Pati dito pala guys. Yan o. Yung yero niya, wasak na. Kaya pumasok agad ako sa loob para tingnan anong meron doon. Ayun, laglag na. Bago natin explore ng ibang parte, gusto ko lang sagutin ang mga tanong kung saan kami kumukuha ng funds para sa pag-explore. Dahil hindi naman gaano kalaki ang kita sa pag-video, sumasabay po ako sa trend kagaya before. Nung nag-trend ang Bitcoin na nagkakahalaga lang ng 30 cents. 15 years later, nagkakahalaga na ang Bitcoin ng 100,000. Ginagawa ko po is nag-invest po ako sa isang trading app which is ang Pocket Broker. At syempre, para makasabay na rin sa trend. Sobrang dali niya lang gamitin kahit hindi ka expert, kaya mo mag-trade dito. Ang isa sa ginagamit kong features dito is ang copy trading na kung saan pwede mong kopyahin ang mga expert traders. I-click mo lang ang copy trading and makikita mo na ang mga expert traders na pwede mong kopyahin. So kung trip mo mag-trade, pwede ka mag-register dito. Ilagay mo lang ang yung email mo, yung sarili mong password, and pwede nyong ilagay ang promo code ko na CADA para meron kayong 100% bonus. Ilalagay ko ang link dito sa baba. After nyo mag-register, pwede kayo dito guys mag-deposit. So click nyo lang tong finance, then click nyo yung deposit. Pwede na kayong pumili dyan through GCash and other banks. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Pwede nyo gamitin yung copy trading. I-open trade ko lang. So yan, hinayaan ko lang siya. Naglagay ako ng 100. So ngayon, ayun! So meron tayong 192. Pwede nyo agad i-withdraw. Click nyo lang yung finance. Pwede nyo siyang i-withdraw through GCash and kung saan nyo gusto i-send ang pera nyo.
Kaya kung trip nyo mag-trade, ilalagay ko ang link dito sa baba. Gamitin nyo lang ang CADA na code ko and magkakaroon kayo ng 100% bonus. OMG, gaging lawak. Sa bandang to medyo okay pa dahil halos lahat ng parte nakasemento. Ito, storage area siguro to sa baba. Pero meron pang mga konting gamit guys. Yan o, siguro mga design yan Lilipat dito. na dapat ako pero bigla na lang. Tapos ito, ano to? Wow! Ganda ng pagkabuti. Ito, yung... Putsang gala. Nagsilaglagan na rin ang mga yero sa hallway dahil sa hangin. Kaya kailangan ko humanap ng ibang daan pabalik sa baba. Siguro yung mga yero yung nalalaglag guys. Sa bandang to minatagpuan akong kwarto na meron pang naiwang mga gamit. Ito siguro yung mga ano nila guys pag nagsiserve sila ng pagkain for catering. Kaging lawak nito. Gamit tayo pang gamit dito guys oh. Yan, ito pa yung mga siguro sa lamp to. Pero mga shell to eh. Yan oh. Oh, parang chandelier sa ilaw siguro to guys. Niwan lang nila dito. Tapos dito sa kabila, puro naman pang aircon. Ito, mga aircon filter ata to eh. Oo nga. Kagi, daming gamit dito sa loob. Mga parte ng aircon guys, nandito pa. At sa likod nito, meron akong nakitang napakalaking kwarto. What the heck? Grabing lawak guys. Ito siguro yung events hall nila. Dito sila siguro nagse-celebrate or kung may occasion, dito nila nilalagay. Sobrang lawak. Ito pa yung stage nila oh. Sobrang ganda pero nakakapanghinayang makita ang kalagayan nito ngayon. Mga gamit nila dati, sira-sira na guys. Pero yung bubong nito, yan, sira na yung mga bubong niya. Gaging lawak na. So dito guys, meron din ditong kwarto pero sira-sira na rin. Akala ko sa kabilang parte lang ang tinamaan ng sunog. Pero pati pala dito, inabot din. Galing tayo dun sa kabila kanina. Abot pala dito yung sunog. Wasak-wasak na oh. Yung carpet niya, yung foam na lang yung natira. Yan makikita nyo dyan, yung foam na lang yung ng carpet yung natira guys. Kaya medyo malambot yung apakan dito. Tapos cabinet niya oh. Dito meron akong naamoy na medyo kakaiba. Dito, medyo iba na yung amoy guys. Medyo amoy gamot. Sa bandang to may nakita akong kwarto na medyo okay pa at para itong kwarto sa mga pelikulang napapanood dati. OMG. Ito kakaiba yung mga kwarto dito guys. Ito yung parang pag nagkukumpisal ka sa pare, parang ito siya eh. Kaki mamahalin talaga tong hotel na to guys. Di basta-basta. Ayan oh my god. Sobrang lawak ng kwarto. Tapos yung table nila oh. Sinaunang table pa to eh. Kita din sa disenyo na sobrang tagal na ng hotel na to. Ano ito mga to? Yung mga parte niya nalalaglag na rin guys. Ano to? Ito, nandito pa yung hotel policy niya oh. Dito ganun din. Parehas lang dun sa kabila. Pero ito, mas madaming pang mga parte. Iwan pa dito guys. So dito siguro, hindi na masyadong naabot dito ng apoy. Dito sa gitna matatagpuan naman ang mga lagayan ng ilaw nila. Oh, ito yung mga bumbilya nila. Sobrang daming bumbilya guys. Nayaan lang nila dito. Tapos yung iba basag-basag na. OMG. At sa tabi nito, matatagpuan ang elevator nila na kinakalawang na. Gagi, sobrang luma na. Puno na siya ng agyo. Ay, ito. Ito ata yung pindutan, guys. Oo nga, ito yung pindutan niya. Dito siguro to. Oo nga, dyan nga ay. Sa harap nito natagpuan ko ang hagdan kung saan sana ako bababa. Pero nabigla ako nang makita ko ang kalagayan nito. OMG. Delikado ito guys. Ito yung hagdan ata dati. Papunta sa baba. Tapos yun makikita nyo dito. Pasak-pasak na siya guys. Tapos yung carpet niya. Yan pa. Nakalaylay na lang. Naganap ako ng iba pang pwedeng madaanan. At paglingon ko sa kabila, bigla ko tong nakita. Gagi, ang daming kwarto guys. Lawak. So tingnan natin to isa-isa. Tingnan natin kung anong meron dito. Grabe, ang daming kwarto. Oh my god. Sobrang lawak nito at pwede pa sanang matirhan ng mga tao. Dito pa rin yung mga cabinet. Pero sobrang taas guys, ang lawak ng kwarto. Tapos dito yung banyo. Pati banyo nito, halos wala pang sira. Oh my god, ano yan? Pero habang nag-iikot dito, meron akong naramdaman na kakaiba. Pero dito guys, medyo sumasakit na yung ulo ko. At nang tiningnan ko ang kabilang kwarto, ito ang nakita ko.
What the heck? Siguro ito yung mga nilalagay bawat kwarto guys. Yun o. Yung pag mag-check out na, ito yung ginagamit nila para tumawag yung Tapos ayun to. Mamahalin guys. Made in USA. Yan pa yung mga nagsusupply sa kanila. Puro imported ang mga ito at halos lahat gawa sa US. Tapos dito, ito yung kwarto. Yun o. Yung mga cord nila nagkalat lang dito guys. Tapos yung bubong niya, wasak na rin. Pero yung bowl niya guys, buo pa. Yan o, buo pa yung bowl niya. Tsaka yung lababo niya. Pero yung salamin, ito buti nga hindi nabasag o. Ito may nakalagay pa. Proper use. Ito yung mga reminder nandito din guys na iwan. Ultimo pintuan nito, halatang mamahalin. Yung number oh. Yun pa guys. Tsaka ito, sobrang kapal niya. Hardwood talaga yung ginamit. So for sure, pare-pareho lang naman siguro yung mga kwarto dito. So bilisan na natin, check natin yung taas. Binilisan ko na ang paglilibot dahil halos pare-parehas lang ang ibang kwarto dito. Parang parehas lang guys. Halos parehas lang yung mga kwarto dito. Hanggang sa nakita ko ang isang to. OMG. Guys. Kamay yan guys. What the heck? Merong mga marka ng kamay sa salamin. Ang creepy. Tara na. Check natin yung taas. Tapos after ng taas, try natin mag-investigate dito kung may makakuha tayong frequency. Iba-iba na rin ang tunog na naririnig ko dito sa taas. Problema ko saan ako dadaan paakyat kasi sira pala to. Sira yung daan. Dahil sira na ang mga hagdan dito, kailangan ko ulit bumalik sa harap. Ito yung hagdan. Kaging creepy. So ito guys, okay pa yung hagdan dito. Yung tiles niya buo-buo pa. Pati ito, yung hawakan, solid pa. At dito sa taas, meron pang isang hagdan na pwede mong daanan. Hanggang 4th floor kasi to guys eh. Pero dito tayo ngayon sa 3rd floor. Check natin kung anong meron dito. Pagpasok ko sa unang kwarto, biglang sumakit ang ulo ko. Ano na dito ah. Habang tumataas, mas lalong bumibigat. Kaya pinasok ko ang ibang kwarto para tingnan kung parehas ang mararamdaman ko. Dito mas maliit guys. Wasak na ang mga pintuan nito, pero ang mga gamit sa banyo, okay pa. Tapos yung bubong niya, ito pa yung aircon nila dati. Dito pinapadaan. Kaya kanina pa ako nagtataka bakit walang butas yung mga kwarto. Yung aircon pala nila dito sa taas. So check pa natin dito guys. Baka may mahanap pa tayo. Pero medyo iba na yung feeling. Habang tumatagal, mas lalong tumitindi ang kilabot ko dito sa taas. Mamaya na yung balahibo ko. At nakakapagtaka dahil malamig kahit walang nakakapasok na hangin. Kakaiba yung lamig dito. Pero makikita nyo yan. Puro na to pader. Pader. So walang nakakapasok na hangin guys. Pero yun, lamig. Kaya magtataka ka talaga dahil iba-iba ang temperatura ng kwarto nila. Yan guys, tinubuan na ng mga ugat yung kwarto guys. Inakyat na talaga ng mga ugat. Nagpatuloy lang ako sa paglilibot, baka sakaling may mahanap pa akong iba dito. Oh my god. Tumula na rin. Sira-sira na rin guys. At hindi nga ako nagkamali dahil paglipat ko sa kabilang kwarto, ito ang nakita ko. Grabe, ang dami guys. Iniwan lang dito. Saan kaya to? Mga shower sa banyo at sobrang daming telepono. Oh guys, pang ano siguro to? Yung hot and cold shower nila. Ayan, sobrang dami guys. Nakatambak lang dito. Tapos ito pa yung ibang mga telepono. Oo nga, ito yung nakita din natin sa baba eh. Pero itong isa, kakaiba siya. Kasi ito pahaba. Ano, pahaba yung telepono. Yun. Pabalik na sana ako para mag-investigate pero parang hindi ako makaalis dito at pabalik-balik lang ako sa iisang lugar. What the heck? Huh? Parang galing na ako dito kanina. Diba? Yan no. Tapos so guys, hindi ko sure kasi pagpasok natin kanina, ito yung nakita natin eh. Yan no. Galing na tayo dun eh. Walang bakit ganito. Yan no. Ito yun eh. What the heck? Kailangan ko na bumalik kasi parang nilalayo na ako ng nilalayo eh. Kailangan natin mag-investigate. Yun guys, check natin. Meron tayo ditong EMF. Check natin kung meron frequency tayo masasagap dito sa loob. Try natin kung tama yung naramdaman ko kanina. Kung tutugma siya dito sa EMF natin. Akala ko nung una wala itong nasasagap pero maya-maya lang. Oh my God.
Nilaw siya kanina guys. Meron itong na-pick up pero hindi ganun kalakas. Wala. At imposibleng kuryente ang nasasagap nito dahil malayo na ang mga poste dito. Tumatayo yung balahibo ko. Kaya sinubukan kong magtanong para makasigurado. Kung meron akong kasama dito, pwede mo bang paabutin sa pula tong hawak kong EMF? Putyang galap. Mas lalong lumalakas ah. Tumutunog ito at habang tumatagal, mas lalo itong lumalakas. Oh my God. At nang tinanong ko kung kaya niyang paabutin sa pula ang EMF meter ko, ito ang nangyari. Kaya mo bang paabutin sa pula yung EMF? What the heck? What the heck? Guys, ayaw niya tumigil sa kakatunog. Pwede ba ako magtanong sa'yo gamit ang spirit box? What the heck? Guys, nagpupula siya guys. Nagtutugma ang mga sagot nito kaya kumpirmado na may nasasagap na kakaibang enerhiya ang EMF ko. Kaya mo bang patunugin to ulit? Or paabutin sa pula? What the heck? Pwede mo bang paabutin ulit sa pula? At nang tinanong ko kung pwede itong kausapin sa spirit box, Pwede ba kitang kausapin gamit ang spirit box? Kung oo yung sagot mo, paabutin mo to sa pula. Kaya mo bang paabutin to sa pula ulit? at maya-maya lang, What the heck? Ayaw niya tumigil sa kakatunog. Yun. Oh my God. kaya sinubukan ko agad ang spirit box. Check natin sa spirit box. Pero pagbukas ko nito, bigla na lang itong hindi gumana. What the heck? Bago battery nito ah. At kung hindi ako nagkakamali, dito ito kumuha ng enerhiya para mapatunog ang EMF kanina. Hindi ko mag-aana guys. Kaya umalis na agad ako bago pa may mangyaring hindi kaaya-aya dito. Sige po, ako po magpapaalam na. Hindi ko po kayo pinapalintulutan na. Sundan ako. Ako po yung magpapaalam na. At dali-dali na akong lumabas at nag-alay ng dasal sa kung anumang meron dito. What the heck?